Binigla po ni Grandmaster Wesley So ang lahat ng chess player sa buong mundo kahapon po sa day number 2 ng Blitz event dito po sa ginaganap na Tata Steel Chess India 2024. Kasi po ganito nangyari. Nung day 1 po, sangkaterbang basher ni Wesley ang naglabasan. Bakit? Sobrang sagwa ng performance ni Wesley. 3.5 out of 9 kulembat. Panghuli po siya sa standing ng day 1, after day 1 ha. Ganun po kalungkot. Siguro ipakita ko ha. Ayan po yung performance niya. So nanalo po siya nung game 1 eh. Nakalive ako niyan, tuwan-tuwa ako eh. Tapos tabla kay Bidit, tabla kay Magnus, kaso biglang natalo kay Prague. Natalo kay Narayanan, natalo kay Noderbeck, natalo kay Vincent Keimer. Napa-entrim po ako niyan. Sabi ko ayoko na. This is it, pansit ko. Lembat na siya dyan eh. Pero nanalo nung number 8. At na tabla nung round number 9. So ang total score niya po 3.5, which is kulembat pa rin. Panghuli pa rin po siya after day 1 ng Blitz event. At dahil doon, sobrang daming basher. Walang kwenta na yung West na yan. Mahina na yan, mahina na yan. Bla 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 bla. Walang niya. Pero eto ngayon. Day 2 ng Blitz event. May malat lang po ako eh. Ewan ko napapansin yung boses ko ngayon. Hindi ako nakapag-live kasi sakit ng lalamunan ko eh. Pero ginawa niya po yung bagay na hindi ko iniisip na magagawa niya. Ano pong nangyari? Eto po. Round 10, natabla siya kay Arjun Erigaisi. Pero round 11, panalo kay Bidit. Round 12, tabla kay Magnus. So, anong special dyan? 2 out of 1. Eto na. Eto na. Relax lang kayo. Panalo. 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 Sunod-sunod na panalo. Nakalimang sunod na panalo ang mga tinalo. Pragnananda, Noderbeck, Vincent Keimer, Nihal Sarina. At ang laro pong sisilipin natin ngayon. Eto na, pakita ko ng tagal ng intro, pasensya nyo na. Ay laban niya kay Daniel Dubov. Ito po ay last game. Ang standing ni Wesley So dito, tie for second na with Arjun Erigaisi. Ito naman po si Dubov, humahabol din eh. So, kailangan at least tabla si Wesley or manalo para makuha niya yung second place. Pag panalo second place eh, anong nangyari? Umulan dito ng brilliant move. Bakit? Ito po, C4 tinira ni Wesley, nag-G6 lang po yan, tinirahan ng E4, nag-Bishop G7, D4, medyo magulo yung sequence pero patungo po yan pagka D6, Knight C3, Knight F6 sa tinatawag na King's Indian Defense. Ayan, so yan po yung main line ng King's Indian Defense. Ang ginawa ni Wesley, Bishop E2. Usually yung Bishop E2 na yan, to allow G4, ganyan-ganyan. Pero nag-castling pa rin si Dubov, tapos nag-Knight F3, ayun. Transpose lang ni Wesley sa tinatawag na maaaring maging bayonet attack to eh, no? Anyway, nag-Rook E8 agad-agad. Usually kasi nag-E5 or Knight C6. Ganun po ginagawa pero Rook E8 muna, sinagot ng H ni Wesley, tumira po ng Knight C6 and then D5, inatake yung kabanyo. So linya pa rin ito, orthodox variation pala yung tawag dito. So pagkatakbo po ng Knight B4, nag-Bishop E3 lang si West. Tumira po ng E6, linya pa rin. Tapos nag-Knight dito lang si West. Kung papansinin niyo po, ito pong si Dubov, ang bilis tumira. No? Ang bilis tumira. Si West nag-iisip ng konti. Ngayon, bakit po umatras yung kabayo? Eh, okay naman sa gitna. Kailangan niya pong depensahan yung pawn. Kasi pag kinapture po yung D5, yun na nga yung ginawa. Ayan, mabubuksan yung tore, may pressure sa E4 yun. Kaya kailangan i-atras para depensahan. So, ginawa po dyan, of course, binawi ng pawn. And then, nag-C6 lang. Ito pong si Dubov. Yan po ay nobility na ng laro. Ibalik natin ha. Ang linya kasi C5. Tapos may nag-A5. Bakit po kailangan yung C5, A5? Kasi nga, sa tirada pong C6 na yan, which is okay lang naman tingnan, eh, hindi daw po ganun kaganda kasi may tiradang A3. Ayun. So, yan po yung nangyari. Ano mangyayari pagka A3? De, persado ko matras sa A6 kasi halos kulong. Ngayon, pagka-atras, pwedeng kainin daw ito at pagka-takes, capture dito, 1 pawn up. Kaso hindi ginawa ni Wesley. Hindi pa ginawa ni Wesley yun. Bakit di niya ginawa? Siguro, pakita ko lang, takes pag kinapture po kasi, siguro iniisip niya, yung king niya nasa gitna. May mga idea po kasi na D5 eh.
No, medyo nakakaalangan na pag kinapture mo, takes, ayan no, bubukas din po kasi ito, tapos may pressure doon. But it turns out, ibalik ko lang no, in case pala mag D5 dyan, tirahan mo lang daw ng Queen A4. Ang hirap pakita ng Queen A4 no. Ayan, mahaba na naman analysis natin. Parang depensa lang. Ngayon, pag kinapture po ito, castlingan lang daw. Safe na yung king mo, may pass mo ka dito. Anyway, balik tayo sa nangyari. Kasi ang ginawa ni Wesley, sinimplihan yan. Kinapture niya po yung pawn, binawi din ng pawn, at ang ending, close to equal. So, nag-castling na po si Wesley para safe. Knight C7 naman, wala kasing ginagawa yung kabayo. Pwedeng lumipat dito at makapag D5 suporta na sinagot ni Wesley ng Knight C4. Ang Knight C4 hindi ganun kaganda. Ano bang tema? Binibigay po ito ni Wesley pagka takes pero may capture sa D6. Pero ang ginawa naman ni Dubob, hindi niya kinain yan eh. Sabi niya, di ako mahilig sa pawn. Mahilig ako magbigay ng pawn. Ang ginawa niya po dito, nag D5. Sa pagka D5, tumira po ng Knight A5 hitting the C6 pawn at nag Knight X E4 lang si Dubob. Kinapture po yung C6, kinain naman din. Ito pong C3 sabayan. O yan, parehong nakahang pero may natikman eh. Pag kinapture mo doon, kain din dito. Diba? Tapos may nakapin pa doon, tapos kakainin. Maganda yun sa black. Kaya napilitan si Wesley, kainin na lang po yung kabayo na yan and then nag Queen D6. So pagka Queen D6, inatake yung kabayo, umatras po yan sa D4. At dito po sa posisyong ito, talagang lumabas yung pagiging Dubob ni Dubob. Bakit? Tumira po siya ng isang brilliant sacrifice na hindi mo aasahan. Pusang gala si Dubob. Pinakain po yung bishop. Anong meron dyan? Libre yan. Siyempre kinain. Sabi ni Dubob, I'm not yet done, Papa Wes. Dubob ako One more time. Sinacrifice yung turi. Pusang gala talaga. Talagang pinapakain na lahat. Siyempre, kinapture po yan. At pagka-takes, anong plano niyan? Bakit namingay ng pyesa? Isang tore na kalamangan. Meron palang check. Ayun. Ang ending pala niyan, pwedeng itabla anytime. Ayan, pagtakbo, capture. Pagka ganun, check. O, di ba tabla anytime? Siyempre si Wesley, wala akong magagawa, itabla mo. King move lang ako. Pero si Dubob, sabi ni Dubob, teka lang, pag tinabla ko, baka hindi pa siya mag-third So, he must win para mag-third. Chumek, tumakbo doon, and then nag-queen takes E3. Na libre nga naman kasi yung pawn. Ngayon, bakit ba ayaw niya kainin yan? Kasi, one rook down siya, may rook F2 na. So, mag-iiba yung posisyon, wala na yung sure na perpetual check. Pero, according sa engine, tabla pa rin daw yan. No? Kasi tatadtarin mo pa rin siya ng check. Ang gagawin mo daw is queen check. Pag tumakbo sa F1, queen H3. Pag tumakbo dito, queen takes C3, panalo ka pa. Kasi pag gumanon, bishop takes D4. Diba? Kaya pasado balik-balik pala yun. Anyway, si Dubob, ang ginawa dito, nag-capture agad. No? Siguro, ang iniisip niya, next move ko, kain to. Pagkakain mo ganun, kain na ganun. Tapos nakapin ka, bawi ang pyesa, lamang ng pawn. Pero nakita ni West yung tira Rook C1. Rook C1 lang. Anong meron? Pag kinapture pala yung D4, Rook C7 lang yan. Pag kinapture mo to, syempre babawiin mo. Pagka Bishop D4 mo, meron pong Bishop F3 lang. Ang tanong, coach, dami po na, lamang naman ang isang pyesa. O, diba? So, balik po tayo doon. Kaya ang ginawa niyan, nag-check ulit. Pagka-check, nag-king F1, queen H3, nag-rook G2 umarang. Nag-queen H1, umangat yung tore. Hinarang po, inarang. No? Pagkaharang, chumek na naman, bumalik. Ayan, tabla pa rin pala. Kaso, si Dubob, ayaw ng tabla, nag-knight E6. Pagka knight E6, kinapture ni Wesley yan, binawi, and then nag-bishop G4. Actually, mali pala yung kain. Dapat to, bishop G4 pa agad. Halos pareho na mangyayari. Kaso, ang kagandahan yan, pagka king H1 umangat, wala sanang rook F8. Kasi may pawn pa dito Yan sana mangyayari. Anyway, ang tinira po niyan is nag-bishop F3, chumek, tumakbo. Ayun. At eto daw po, lamang si Dubob. Grabe yung oras nila. Tingnan nyo po 7 seconds na lang yan, saka 11 seconds. Talagang panic na yan. Tingnan nyo, ang ginawa dito ni Dubob, nag-bishop H6, na mali. Ang tamang tira, hirap makita, queen F4. Para saan? Inaatake lang naman to. Paano yan didepensahan? Eto. Kaso, may bishop D4. Yan pala yung mga sunod-sunod na idea. Mas makakain din to kung hindi ka magpapamati. Anyway, balik tayo doon. Hindi nga nakita yan Ang ginawa, bishop H6. Then nagkaroon ng rook C3. Pagka rook C3, nag-queen F6. Excuse me po. Minamalat pa ako Inaatake yung tore.
At yung bishop, pero may depensa naman. Pero si Wesley talagang tinodo depensahan niya. At pagkatira niyan, tumira po ng Queen E5 check. Tumakbo po yan sa D1. And then Queen F4. Nakakatakot yung posisyon. Lamang ng isang tore si Wesley, pero hindi makagalaw basta-basta yung mga pyesa, baka masundot ka ng mate or something eh. Anyway, lamang po dito si Wesley. Ang best move daw po, Bishop G4. Pressure lang doon. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-bishop sa D1, umatras. No? May depensa din dito na solid. Ngayon, pagka sumira po ng Queen A4, yan chinek eh. So, humarang yung Reyna. Tumira po ng Queen H4. Ito na po, tingnan nyo mabuti ha. Queen H4, ang thread checkin. Nangungulit eh. Nangungulit. Pero sabi dito, balik ka lang daw, okay pa rin yan, close to equal yan. Kaso, si Wesley So, dito, 8 seconds na lang siya. Sabi niya, itatabla ko ba pag ganun-ganon? Total, time pressure na tayo. Ayaw mo din ng tabla noong una, samahan na kita magwala. Magwalain. Ginawa dito ni Wesley, 8 seconds na siya. Boom! Sinacrifice po yung tore. Grabe. Para saan? Para pagka-takes, capture. Anong gagawin ngayon? Eto, pag hinarang mo yung bishop, capture dito. Pag pumunta ka dito, rook dito, bagsak Reyna. Pag umangat naman yung tore, pwede nga ata mga ganito eh. Diba? Pwede ganun. Or even ganito lang. Talagang maiipit. Maiipit. Anyway, ang tinira po niyan is ng King H8, which is the best move. No, pagka King H8, nag-bishop naman po sa D3 si Wesley. Anong tema? Mamatihin niya. Pero ito pong mga tiradang yan ay hindi daw maganda. Lamang daw si Dubov. Anong meron? Ang gagawin lang daw, Queen H1 check. Pagka King H1, aangat. At ito na, tingnan nyo, 3 seconds na lang si Dubov. 3 seconds si Dubov. Tumira po ng isang matinding maling tira. Nag-Queen C1. Bakit po siya mali? Ibalik ko lang bago ko ituloy. Yung Reyna dapat daw po nandito, nakadepensa doon. Ang tamang tira po kasi is Queen H2 at pagka King B3, Bishop D7. Yan ang tamang tira. Yan ang tamang tira. Winning na yan kasi pagka ganun mo, check dito. Diba? So, mag-king dyan ka dyan, check na naman. So, talagang mauubusan na magandang square yan at eventually, mamamati yan. Ayan, oh. So, anong tira dito? Queen D7. O, ganun. Lalagariin lang ba to? Queen D8, King A4. Ano to? Queen H4. Sorry teka lang Yan yung sinasadya. Bishop D4. Pusang gala. Para dun chicken mama pag Queen D7. Ayan. Anyway, humaba lang. Balik natin. Ang tinira kasi is Queen C1. Tumakbo doon. Nag-rook B8 check. Tumakbo doon at ito po ay winning na for the side of Wesley. Kasi hindi na nga madepensahan ito. Maubusan pa ng check or naubusan na ng check. Ang tinira na lang yan, Queen F4 check at pagkatakbo doon, wala na pong check na matino. Lahat ng check pakain na yung Reyna. Paano mo to didepensahan? Hindi pwede ito may matinding tira kakaiba. Bishop F5. Hanip na tira yan. Bakit pag kinain mo ng Reyna yan, may capture ka dito. Tapos may check doon. Okay? Ngayon, pag kinapture mo ng pawn, may check dito. Ang purpose po nun, para harangan yung Reyna at wala pong defense ng Bishop F8. Grabe, no? At dahil po sa panalo ni Dubov na yan, amazing performance. Alam niyo score ni Wesley? Sa day 2? 8 out of 9. Pusang gala. 8 out of 9. 2 tabla, 7 panalo. Walang talo. Asan ba share? Labas. Anyway, ito pong standing pagkatapos po ng kabuuan ng Blitz event sa Tata Steel. Champion si Magnus. Expected naman yan. Magnus na yan eh. Pero Wesley So, from being Colembat to second place, ay hanip na yan. Hanip, no? Ayan po yung kabuuan. Ayan. Grabe, Wesley So. Ano inyong masasabi? Pagpasensya nyo na medyo ang dami kong analysis kahit na blitz lang to, humaba yung explanation. Sana po nag-enjoy kayo, may natutunan. Minamalat ako pero gumawa ako ng videos at hindi ng performance eh. Hindi lang ako nakapag-live kahapon. Pulito po yung coach, Videomaster Daniel Causo. Salamat po sa suporta ninyo. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Maraming pong salamat. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.